hello! An amazing day! Narinig nyo ba yun? Oo. An amazing day sa inyong lahat! It's a beautiful day! Parang yung nakikita nyong DJ, beautiful ba? Yes! Oy, grabe ha. Grabe na talaga. Napakabilis ng panahon. Biruin mo ha, isang linggo na naman agad. Agad-agad yan ang nakalipas. Oo. Another day, panibagong araw, panibagong linggo, panibagong pag-asa. Diyan sa puso mong para bang lungkot na lungkot. Yes, kaya naman sabi ko sa inyo, tumutok na kayo dito sa programang Match Made, ang kwentong match made to happen. Yes! Kasama nyo nga ang inyong DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. Yes, that's right. Anna Ramsey. Oh, gusto mo yun? Alright. Nako, kamusta naman ha? Kamusta naman ang inyong weekend, ang inyong Sunday? Yes? Anong pinagkakaabalahan? Anong pinagkakabisibisihan? O bisibisihan ka lang dyan? Oo. Anong pinagkakaabalahan dyan? Ako tanongin nyo ko, dali. Well, eto nga, ang aga ko nagising kaninang umaga. Oo, talagang ibinangon ko talaga yung sarili ko kaninang umaga. Oo, kasi nga, hirap na hirap akong bumangon pero sabi ko, committed ako. Committed ako sa sarili ko na ma-improve ko ang sarili ko na maging healthy, na maging fit. Kaya naman nagtatakbo ako kaninang madaling araw. Gusto mo yan? Nagtatakbo ako, nagpakalayo-layo para hindi ko na siya isipin. Sumegway pa. Pero yun na nga, committed ako, syempre, nasa ko, running era na. Diba? Hindi. Even before naman, talagang dapat ganon. Committed ka na mag-improve ka pa sa sarili mo, diba? And speaking of committed, sino na naman naalala mong hindi nag-commit sa'yo? Oo. Speaking of committed, yan ang storya natin ngayon ha. Para bang nakalimutan niyang panindigan yung commitment na ginawa niya. Ayan ha. Bago natin yan maichika ngayon, syempre, kaway-kaway muna. Ayan ha, kaway-kaway muna sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Yes, dito sa Radyo 592.3 True FM. Hello! At syempre sa mga nanonood sa atin dyan sa 1PH, hello, kamusta kayo dyan? Alright, eto tuloy-tuloy lang tayo ha, oras natin 2:39, 2 oras po tayo magchichismisan. Good chismis naman, good chismis, meron pa ng good chismis. Hindi, syempre ang target naman at ang gusto naman natin dito, mga kapatid, syempre at the end of our episode, meron kayong mapupulot na aral, di ba, na pwede nyong i-share sa mga sa mga tropa ninyo o pwede nyong maibigay na advice. Di ba? Uy, by the way, naka-live din ako sa sa TikTok ko, kaway-kaway kayo dyan. I-follow nyo ako pag hindi nyo ako finalo. Wala lang. Wala man ako magagawa. Kung ayaw ninyo, di ba? Pero may tanong ako sa inyo, ha? Ito ang first question ko. Naranasan nyo na bang magpalit ng puso? Hindi naman yan, sinasabi ko sa inyo, baka iniisip nyo, surgery ha? Hindi yon. Maloka ako sa inyo. Hindi yon. Oo, ibig ko sabihin magpalit ng puso. Kung dati, ang gusto mo, babae, ngayon, ang gusto mo, lalaki na. O kaya naman, dati gusto mo lalaki, gusto mo ngayon girl. O kaya naman dati gusto mo girl, ngayon gusto mo hayop na. Parang iba. Animal. Hindi ganon. Hoy! Kayo talaga ha? Hindi ganon, oo. Pero naranasan nyo na ba yung ganyan? Kung naranasan nyo, i-comment nyo. Oo, tawan-tawa yung mga friends ko sa TikTok ha. Benta sa inyo ha, kayo talaga. Oo. So mamaya magbabasa rin tayo ng mga comments dyan sa atin ha. Sa Radyo 592.3 True FM. Tayo po ay naka-live dyan. Magbabasa rin tayo ng mga comments dyan. At another question, ang tanong, kapag ba nagpalit ka ba ng laman ng puso mo, mapababae man o lalaki, hindi ba ito magdurugo? Magdurugo talaga. Grabe naman kayo, parang sinapak ka ba dyan? Or ano bang Diba? Hindi.
Yan ang tanong ko sa inyo. Sige, ipunin nyo. Quiz ito. Marami akong sa inyo. Question sa inyo, ha? Pero ito, kapag ba nagpalit ka naman ng mamahalin, ikaw ba ay makokontento? Sasabihin mo, oo. Naku, sa simula lang yan. Gigigil ako sa inyo. Sa simula lang yan, ha? Pero ayan, sige, i-post nyo lang, i-comment nyo lang dyan. Mamaya magbabasa tayo, ha? Gamitin ang hashtag na hashtag matchmade. Okay? Oo. Pero eto, ha? Syempre, kada linggo po, tayo ay may iniimbitahan ditong Heart Hunter na siyang naghahanap at talagang tanungin natin kung ready na 100% ang kanyang puso na makapagkilala sa ating mga Cupids. Oo, may dalawa po tayong inimbitahang Cupids dito every Sunday at kikilalanin natin silang dalawa, pati ang ating Heart Hunter, at malalaman natin, magkakaalamanan tayo kung sino nga ba ang mapipili sa dulo. Syempre, may mga challenges tayo. Syempre, ganun, no? Pag nanliligaw ka, may mga challenges. Hindi pwedeng, hello, hindi ka pwedeng sasagutin agad-agad ha, sa mga cupids natin dyan. Galingan ninyo later. Okay, at eto na, wag na nating patagalin. I-welcome na nga natin ang ating Heart Hunter at talagang excited tayong malaman ang kanyang storya at tayo'y matututo rin dito sa ating maririnig na kwento. Kaya naman, eto ha, sabi niya, gusto na niyang magkaroon ng boyfriend. Ayaw na niya ng girl! Ay, bakit? Nadala ba siya sa girl? O baka soon madadala na rin sa boy. No, wag ganon. Wag tayong madadala sa pag-ibig. Hindi lang natin na nakukuha o nahahanap pa ang kamatch natin. Pero malay mo dito na i-welcome na nga natin. 20 years old na siya from Cubao. Let's welcome Aliana Navarro. Hello! Hello po. Hi, DJ Ana. Hello, Aliana. Hello po. Good I love your afternoon. vibe, no? Parang napakamasayahing tao. Yes po. Super, super happy po ako. Ay, ang taray, no? Parang walang pinagdaan ng something. Meron po, pero good vibes pa din. Good vibes. Yes. Yan ang importante. Ano nga ba ito, Aliana? Simulan natin agad-agad. Ano ang exchange of heart story mo? So, magsisimula siguro tayo dun, DJ Ana, sa first meet namin. First meet? Yes. Back in my high school days kasi, dun ko siya na-meet. That time kasi meron kaming yung book character, yung gagayahin mo yung mga yung mga character na gusto mo, like Hollywood character, Disney princesses, yun. Mm-hmm. That time ko siya nakilala. Yan. Tapos, nung una kasi parang hindi ko naman alam na I'm bisexual ako. Hindi ko alam na So, ano yung isang sitwasyon na nagpabukas ng ideya na ikaw pala ay isang bisexual? Nung bata kasi ako, lagi ako inaasar na na tomboy daw ako kasi yung kilos ko nga hindi normal para sa isang babae. Like, I'm more on, gusto ko parang Boyish. siga. Yeah. Siga ako nananapak, ganon? Hindi Hindi naman. Bad yun. Yes, bad yun. Oo, so ikaw ay boyish sa pananamit, sa kilos, sa asta, mga tropa mo puro lalaki, tama ba? Yes, puro lalaki po yung mga tropa ko. Ako lang po yung girl, kaya parang doon ako nasasabihan na baka tomboy tong anak ko. Ganun sinasabi Pero sa akin deep ng inside, mother ko. alam mong ka? Hindi ka babae, bisexual, alam mo sa sarili mo na parang na-realize mo? Sa loob ko po, alam ko pong may something nga sa akin na hindi ako ganun ka-girl. Na parang girl ako from the outside, pero from the inside, parang alam ko na parang hindi ata. Parang hindi ko magawa ng crush sa mga lalaki, hindi ko magawang... wala kang crush na lalaki, pero may crush kang babae. Yes po, may crush akong babae. Pero mga Hollywood din, mga parang, parang given naman na Given, oo. Pero parang sa school dati, parang hindi ko kayang magka-crush sa mga lalaki. More on, pagtingin ko sa kanila, ay, tropa ko to. Dotapahin ko to. So pag nakakita ka ng lalaki, ew. Ganun. So medyo hindi mo, talo-talo. Hindi talaga, parang... tayo, labas tayo mamaya. Laro tayo, ganun. Walang mali siya. Ayan, okay. GTA tayo. Ano? Laro kami. Laro. Computer shop tayo. Okay, ganun computer shop. Ngayon, etong, pwede nating pangalanan itong ex mo. Anong gusto mong itawag natin sa kanya? Zyke po. Zyke. Yes. Okay. Etong si Zyke, paano kayo nagka-developan? Paano yung naging love story ninyo? Meron kasi nun, sa church kasi yon kami nag-meet. Di ba po sa school book character? Okay. Nandun na po siya, pero sa church kami first time na nag-usap. Siya po yung nag-approach sa akin. Sabi niya na, hello, di ba sa school kita? Yung ganon. Sa church po kasi na yun, yung youth na yun, nagtuturo sila ng instrument.
Okay. ng gusto mong instrument para pag tumugtog ka sa simbahan, hindi ka lang basta kakanta, may alam ka na instrument na tutugtugin. Mhm. Tapos that time po, paras kami ng instrument po, paras kaming nasa guitar. Okay. So doon nag-uusap siya na may alam ka na, marunong ka na. Sabi ko, wala, bago pa lang ako, gusto ko lang matuto. So, doon nagsimula. Tinuruan ka niya. Opo, kasi that time po parang senior na na siya doon. Kumbaga matagal na siya, marunong na siyang mag-guitar. Okay. So, diyan nagsimula na magkakilala kayo and then paano nag-flourish? Na parang bakit napunta bigla doon sa magjowa girlfriend label? Since yun nga, magka-schoolmate kami, lagi kaming magkasama. Pagpapasok, nag-aantayan kami sa gate, tapos pag-recess, magkasama kami. Lagi kaming almost everyday magkasama kami, kahit mismo uwian. Since, same po kasi kami ng way ng inuuwian, kaya sabay kami sa tricycle, sabay kami sa jeep. Sa lahat ng bagay. Kumbaga Opo. talagang doon na nagsimula na ma-develop kayo. Lagi kayong sabay sa lahat ng ginagawa nyo sa school. Pero ang tanong, alam ba ito ng magulang mo pagka uwi? O, paano yan sasabihin? Sino yung naghahatid na yan sa'yo? Parang Hindi, everyday parang- na yan, ha? Parang araw-araw na yan. Hindi, yun Oo. nga po, yung doon, kasi syempre girl siya, kaya walang iisipin yung magulang So ko. parang Kasi tropa-tropa. girl, buti naman nagkaroon ng girl na kaibigan tong. Wow, ang galing. Ay, yun yung naging Best friend ko doon. po, mother, Yeah. father. That time po kasi parang wala pa naman kaming parang friends lang talaga yung sa amin. So wala pa talagang label? Wala pa. Oo. So, ano yung nagtulak sa inyo na parang okay, next level na tayo, lagyan na natin ng label itong pagkakaibigan na ito? That time kasi alam ko na talaga na hindi din siya girl. So paano umamin din siya? Hindi po, nangyari lang po yun lahat nung may nanligaw po sa akin na boy. Then parang ayaw niya po. So parang Parang selusan. may nasisay na siya agad na wala pa. So natatandaan mo yung pinakaunang naging reaction niya, yung mga sinabi niya sa'yo. Ano ba siya? Sinabihan ka na, sino yan? Bakit ano yan? Bakit biglang nasa picture yan? Ha? Bakit biglang nakikipagkilala sa'yo yan? Ganon? Yung sa amin Parang kasi jowa na talaga, ha? Yun sa amin nun, sa chat pa kasi noon nung sinabi ko na, may nag-chat sa akin si kaklase ko to. O baka namang ginawa mo lang yun para talagang Hindi po totoo po mailabas talaga. ang something. Hindi, totoo pa talaga may nanligaw sa akin na boy noon. Kaklase ko po. Na nagugustuhan mo din? Hindi po. Hindi nagugustuhan. Opo. So, sinabi mo, in-inform mo lang siya because you feel like, Parang gusto kong i-chika, may naniligaw sa akin. Parang ganun po yung ko noon, na parang, may naniligaw sa akin kaklase ko, nahihiya ako kasi kaklase ko awkward. Yung parang ganun yung moment namin. Tapos sabi niya, sino? Ganyan. Baka naman hindi okay yan. Si ano ba yan? Gaganyan siya. Oo. So, sa madaling salita, nagsiselos na siya. Ibig sabihin, talagang meron na siyang nararamdaman sa'yo. So, paano na? Paano na after niya? Naging na kayo? Jowa na kayo? Yun po siya umamin. Sabi niya na Sabi ko, bakit nagagalit ka? Wala pa naman. Di pa naman natin alam kung ano yung tunay na. Kaklase ko siya, pero hindi ko siya close. Di ko alam yung tunay na ugali. Malay mo, okay. Oo. Tapos sabi niya, ayaw niya daw. Tapos pag sabi niya, bakit ayaw mo? Ba't nagagalit ka? Sabi niya, pwede ba pwede gusto niya din manligaw daw. Okay. So, sa madaling salita, naging kayo. Pero etong inaabangan ng mga kapatid natin, paano kayo nag-break? Ayan. Kasi ilang taon nag-last yung relationship 2 niyo? years po 2 kami. years? Yes po. Hindi rin biro yan. Pero ano ang pinaka naging dahilan? Bakit kayo biglang nag-break? Nung una, okay naman po kami. Umabot kami ng 2 years. Okay kami, walang away na about sa other party. Walang ganon. Okay. Yung time po na nag-lockdown, yung first lockdown po natin. Pagkatapos po pumuntok nung bulkan, yun nung nag-chat siya na itong araw na to, wala nang pasok kasi lockdown na nga po. Okay. Kinabukasan, nag-chat siya na mag-break na tayo, ayoko na, hindi na kita mahal, yung gano'n. Yung nagising na lang daw siya na hindi niya na ako mahal. Sabi ko, uy, may gano'n. Sabi ko, paano nangyari yun? Na parang kahapon magkasama tayo, tapos nag-lockdown nang wala na. Sabi kong gano'n sa kanya. Sabi niya, hindi niya na daw ako mahal, wala daw siyang nararamdaman. Pero hindi ko po alam nun, nalaman ko na lang po to 2 years na din. Nahiwalay na kami. Nalaman ko na, 2 years na hiwalay na kami, doon ko lang nalaman na, sa time pala ng relationship namin, nag-cheat na pala siya noon, hindi lang isang beses. Hindi ko lang nahuhuli. Oh my God. So, ilang beses siya, inamin ba niya kung ilang beses siyang nag-cheat sa'yo? 2 times daw po. 2 times. At Opo. nalaman mo lang to, 2 years na kaming 2 hiwalay. years na kayong hiwalay. At nalaman Yes. mo pa to, kanino? Sa kanya, kaibigan Sa niya. kaibigan. Yung kaibigan niya po kasi, siyempre po, same school, same, Oo. circle sa church. Yung friends niya, circle of friends ko po. Oh my God.
Kasi from that time po, nung parang 1 year na kami hiwalay, hinahabol-habol ko pa po siya noon. Parang tinatay ko, tanungin kung bakit ganyan. Kumbaga may, yung ano ko po, yung thoughts ko na parang gusto ko lang tanungin bakit. Okay. Tapos syempre, for me, parang hindi ako natitigil hanggat di ko nalalaman kung bakit. Eto, ayan mga kapatid, narinig natin ang naging istorya ni Aliana at hindi rin talaga biro ang pinagdaanan. Eto, may kasama tayo syempre ang suking-suki natin na talaga namang love na love tayo dito sa Matchmade, ang isang expert na si Dr. Camille. Hi Doc, bumati po muna kayo. Hi, good afternoon everyone and good afternoon DJ Hannah. Good It's so nice to be afternoon back. po. Yes. Gusto ko na rito, i-enjoy ko na. Thank you so much, Doc. Pero eto na nga, Doc. Anong masisay mo sa na-share na kwento nitong ating heart hunter na si Aliana? Okay, una-una kasi kung nangyari ito nung sabihin natin post-adolescent, kasi mga high school Yes. Basically, alam mo, pagdating sa ganyan, when we talk of sexual orientation and preferences, napaka-fluid niyan. So, ibig sabihin, pwedeng ito hormonal. Remember, may mga theories tayo involved na pag sinasabi na habang tayo ay kinoconceive, nasa loob ng tiyan natin, it depends kung ganong hormones ang nakukuha nating estrogen at saka androgen, yung female at saka male hormones. So, dun pa lang, nadidevelop. Kaya kumisan, pagkapanganak sa atin, tapos kumisan 2 years old or 3 years old, ganyan yung anak ko, parang kilos lalaki, di ba? Yung mga ganon. Yes. And then eventually, meron tayong tinatawag na yung pubertal hormones, yun na yung testosterone at saka estrogens. Doon na nade-develop ang secondary at saka yung sinasabing mga secondary characteristics. So, magulat ka, yung iba well-developed ang breast, yung iba naman flat-chested na talagang wala. Tapos yung iba pa, kahit na babae, di ba may pagka-hairy, na, yung balbon na sinasabi, di ba? meron ganon. So, from there, dun mo rin makikita yung mga possibility kung ano yung magiging possible orientation and preferences. Now, paano nagkakaroon ngayon ng problema pagdating sa ganyan? Dito sa nakita ko kay Aliana, one thing, pag sinabi mong it has something to do with yung egosyntonic and ego-dystonic pagdating sa ganyan, ano ibig sabihin nito? When you talk of egosyntonic kasi, halimbawa, ang pagkatao ko, tingin ko sa sarili ko kahit na na babae ako, pero tingin ko sa sarili ko, lalaki ako, isip ko, lalaki rin ako, wala akong problema. That is egosyntonic. Egosyntonic. Pero, okay. kung ego-dystonic, halimbawa, babae ako, tapos naguguluhan ako kasi yung isip ko, parang lalaki ako. So, pag nagkakaroon ng, alam ko may mali. Yun yung sinasabi niya. Kaya hindi niya malaman kung it has something to do with the orientation or the preferences. Okay. Ganon, nagkakaproblema. Kasi, magkaiba yun. yes, magkaiba. Kasi when you talk of orientation, syempre, yun yung it's either hetero or homo. Okay? Pero pagdating sa preferences, ano yung mga activities na gusto mo? Pwedeng yung gusto mo talaga is ganito, gusto mo yung isa talagang lesbian tapos ako babae, okay naman. Yung may mga ganon. It depends upon kung napaka-specific na no activity na gusto mo. Hindi na lang siya basta yung orientation. Tama. Pero do kasi alam mo napakabata na pumasok sa isang relasyon itong si Aliana. Age mo that time 16 years old. Lahat naman tayo dumaan talaga sa pagkabata, Dok, 'di ba? Aminin mo 'yan. And pag mga ganyang edad, parang nasa tayo nasa stage tayo na experimental no? Parang try tayo ng mga bagay-bagay and malaman natin kung saan talaga tayo. So, malaking factor yon na siguro meant to happen yan para malaman mo kung saan ka talaga na nararapat. Totoo yun. Dahil kasi pagdating sa ganyan, unang-una, yung brain natin, sa age ng 16, hindi pa fully developed. Kaya talagang nagkakaroon ng confusion yan. Pangalawa, yan yung nauuso na nadidinig nyo na bata pa lang, pag check at hindi irregular ang monthly period, yung sinasabing may PCOS. So, ang PCOS kasi, usually yan talagang affected ang hormones mo, affected din yung mood mo, to the point na pag may PCOS ka, madali ka ma-depress. Yes. Tapos, meron tayong tinatawag na hypogonadism. Ito, nangyayari ito dahil kasi, syempre, di ba, may hormones ka. But, pag meron kang ganitong klaseng issue,
hindi nagsisecrete ng walang hormones na pinoproduce ang ovaries mo or sa lalaki sa testes. So, ang tendency, paano kung walang hormones? Di hindi mo alam kung ano iproproject mo, babae ka ba o lalaki. Yes. Yun, yung mga ganun. So, may medical condition involved, kaya kumisan naaapektuhan ang orientation at saka preferences. Ayun naman pala, napakaraming factors, no, kung bakit natin nararamdaman yung mga ganyang bagay na parang Yes. nalilito tayo, ano ba talaga tayo? Oo. Diba? So, marami pa tayong malalaman ha kay Doc at matututunan. Ako, pero bago ang lahat, thank you so much, Doc. Ayan. And bago tayo mag-commercial break, eto muna ha, special thanks muna of course sa mga mahal nating sponsors. Miracell, ayan. Hello, hello. Thank you so much po. Plus, from Revobit, ayan. Revobit, immune system boosting po yan na nakadadagdag ng talagang pampaganda na nakakatulong pa sa kalusugan. Miracell Plus from Revobit. Ayan. From more details po, bisitahin lamang po ang kanilang Facebook page na Revobit Manila QH. There you have it. Maraming salamat po. Thank you. At eto na ha mga kapatid, mamaya kikilalanin naman natin ang mga susubok na magpatibok ng puso ng ating Heart Hunter for today. Ang kanilang kwento sa amin pong pagbabalik yan dito lamang sa programang Match Made with DJ Anna Ramsey. Magbabalik po kami. Hello! Nagbabalik nga po ang inyong DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. Let's go. That's right. Anna Ramsey. Oh yes! Welcome back. Kayo po ay nakatutok pa rin. Siyempre sa Radyo 5 92.3 True FM. Dito na tayo sa totoo. Ayan ha, sa mga nakatutok din dyan sa 1PH, teleserbisyo. Ibibig ko rin talaga. Teleserbisyo para sa Pilipino. Oo. At eto na, nako. Kikilalanin na nga natin ang ating mga Cupids. Nako, ano kaya ang kanilang masasay? Pero kilalanin muna natin ang ating Cupid number 1. Mula yan sa Mandaluyong. Eto na, wag na nating patagalin. Please welcome Enzo. Hello, Enzo. Hello po sa lahat. Ako nga po pala si Enzo Albis po, 32 years old, from Dasmariñas, Cavite po. Dasmariñas, Cavite. Enzo, ano ba yung mga pinagkakaabalahan mo sa life? Actually, for now po, nag-work po ako sa Growler Company po. Saan po? Sa Growler Company. Growler Company. Yung siya, mga interactive learning materials po, like yung pen na nagbabasa. Okay. As a child learning expert solution po. Alright, okay. So, ikaw ba ay may na-experience ng heartbreaks, ganyan, sa past mo? Actually po, kaka-break lang po namin Kailan, nung very fresh. July 1 po. July 1. Neto lang po. Very fresh. Opo, sobra po. Oo, anong dahilan ng di ba nang himasok pa ako talaga, no? Garin talaga kami dito sa Match Me, alamin namin yung mga detalyado na yan dapat lagi Oo. So, okay lang bang malaman kung ano yung pinaka naging dahilan or... Bali po, nag-break po kami. Gawa po ng nag-cheat po siya Nag-cheat. Opo. Parang hindi ka sure nung sinabi mo yung nag-cheat. Siya ba talaga nag-cheat? Kasi, Charot lang. So nag-cheat siya sa'yo. Opo. May iba, okay. Pero ikaw ba ngayon, single ka na ngayon, meron ka bang preference? Ano bang hinahanap mo sa isang babae? Kumbaga, physically, anong hinahanap mo? actually po, sa ngayon po, ang ko po ngayon is number 1 po, syempre, yung kaya po akong tanggapin kung ano man po ako. Ano ka ba? Bisexual po. Bisexual. Okay. Bisexual. Alam ba yan ng previous mo? Actually po, yung last, yung eto lang po, is po siya, bi din po siya Parehas kayong bi.
Wait, medyo nalito ako. So, ano ba siya talaga? Lalaki, babae, yung previous mong nakarelasyon? Lalaki din po. Lalaki din, okay. So, ibig sabihin, you are also a bisexual, kagaya ng ating heart hunter. Yes po. Okay. Alright. So, yun ang gusto mo, dapat tanggap ka. Yes What po. else? Tanggap po kung ano po yung naging past ko. Tsaka po syempre po yung kaya rin po akong ipaglaban sa ano niya, sa family niya po. Tapos Kuya, parang naiiyak ka dyan ni Enzo. Okay lang yan. Kasi I understand, very fresh talaga to mga kapatid, no? July 1 lang sila nag-break, no? So, ikaw ba hindi naipaglaban ng pamilya niya kaya kayo naghiwalay? actually po doon po sa nangyari sa amin, kahit po alam ko po na hindi po ako yung gumawa ng kalokohan. Ako po yung humingi sa kanya ng sorry. Tapos sabi ko sa kanya, kung pwede niya akong bigyan ng another chance. Which is, sabi po ng mga kaibigan ko, kasi kinuwento ko po sa mga kaibigan ko. Ang sabi ng mga kaibigan ko, ba't kayo hihingi ng sorry dun sa taong nanakit sa'yo na ikaw mismo hindi mo siya niloko. Siya ang nanloko sa'yo. Ba't kailangan mo mag-sorry? At ba't ikaw yung hihingi ng another chance sa relationship nyo? Hindi ba dapat siya? Ngayon, kung ayaw niya na, ay di, hayaan mo na lang siya. Pero siguro ganun talaga nagmamahal, no? Parang ilalaban mo hanggang sa dulo. Actually po, 3 years and 3 months po dapat namin nung July 1, yung po yung paghiwalay po namin dalawa. Mahaba ang naging relasyon ninyo. Tapos mula po nung naging kami, magkasama na po kami sa isang bahay. Kaya ko po baga sobrang sakit po para sa akin na sa isang iglap po, meron siya nakilalang bago. Tapos yung mga pinagsamahan namin na sobrang tagal, yung mga pinagdaanan po namin, parang bigla niya na lang kinalimutan dahil dun sa bago niya ngayon. Yung bago niya ba, kasi since bisexual din siya, ano ba yung bago niya? Ganun din po. Ganun din, okay. Tapos po, nung nagsimula po siyang nung umuwi po ako ng Bicol, kasi po from Bicol po ako eh. Okay. Umuwi po ako ng Bicol nung June 12. Tapos po nung time po nun, okay pa naman po kami. Tapos parang pagka siya papasok sa trabaho niya, nagchat-chat po sa akin na papasok na ako. Tapos pagka lunch break, mag-a-update pa rin siya. Oo. Tapos nagtaka po ako nung June 18. Wala siyang update sa akin. Tapos nung gabi na, siguro mga alas 9 na yun. Kasi ang out niya po, nag-out siya ng 6:30 sa trabaho. Tapos sabi ko, ba't ka ako alas 9 na? Hindi pa rin siya sa akin, nag-update. So, ang inisip ko na lang, baka ako yung bus sobrang siksikan, hindi siya makapag-message. Makapag-chat sa akin, sabi ko gano'n. Tapos tumungtong na po ng alas 11, wala pa ring chats, wala pa ring So, yun pala, kaya hindi siya Tapos ginawa ko nagme-message. po, tinatawagan ko siya, inabot na po ako ng kakatawag ng alas 2 ng madaling araw. Wala pa rin. Pero siya, naka-online, hindi siya sumasagot. Nung June 18. Tapos nung June 19, umuwi na po ako sa Dasma. Pag uwi ko po nun, kinabukasan po, parang napapansin ko na, sabi ko, ba't para akong nag-iba? Yung, parang ang cold niya nakako ngayon, hindi na ako tulad ng dati na pagka sa umaga, pagka siya magbe-breakfast, ginigising niya ako, tapos gusto niya magsabay kaming dalawa. Oo. Tapos nung 19,
hinayaan niya lang ako, tapos kumain siya mag-isa. Tapos pagkakain niya, biglang umalis. Sa madaling salita, nanlamig, nag-iba ang pakikisama sa'yo. Opo. Nag-iba dahil meron nang ang iba. May bago na po. Tapos po nung mga June, June 30 po ng gabi. Mhm. Kasi mula po nung umuwi ako ng Dasma, alauna na po ng madaling araw, gising pa rin siya. Parang napapansin ko, lagi siya may kausap pero pabulong-bulong lang. Yun na yun. Doon sa cellphone. Di, ang ginawa ko po, nilapitan ko siya, sabi ko, sino akong kausap mo? Ang sabi niya, wala, nag-ML lang ako. Sabi niya ganun. So sabi ko, patingin ako ng messenger mo. Tapos nung niya po yung messenger niya sa akin, may nakita akong doon, parang lalaki na nag-chat po. Sabi ko, sino ako yung nag-chat sa'yo? Ang sabi niya, bali, ka-ML ko lang to. Sabi niya, Pero ang nakalagay na message ay, actually yung message po, hindi ko po nabasa, gawa na parang bigla niya. pero po. syempre may pagdududa Pero na po, agad. ang sabi ko sa kanya, alam mo ako yung nakita kong yun, hindi mo ako yung ka-ML ka kasi ako yung naramdaman ko ako ngayon, ilang beses ko naramdaman sa mga past ko na ganyan ka. Naniloko ka rin. Na hindi ka ako nagkamali, sabi ko sa kanya gano'n. Tapos ang sabi niya, wag mo kong itulad sa iyo, sabi niya gano'n, kasi ikaw maano ka. Sabi niya gano'n. Alam mo, Enzo, hindi madali rin yung naging sitwasyon mo, no, sa past relationship mo at napaka-fresh pa nito. Pero ang tanong, handa ka na ba makakilala ng, alam mo na, bagong magbibigay sa'yo ng inspirasyon? And I guess, you're okay with this kasi nandito ka ngayon sa Matchmade, Yes, no? And of course, ang namin talaga, ang wish ang gusto namin makapag-move on ka na rin, no? Dahil hindi nga naging maganda at niloko ka pa, 'di ba? So, let's hope, tingnan natin, 'di ba, kung makakahanap ka ng ka-match dito sa Matchmade. Thank you for sharing your story, ha, Enzo. Maraming salamat. Okay. Eto naman po, medyo mabigat yung ating kwento sa ating Cupid number 1. Malalaman natin, makikilala naman natin ating Cupid number 2. Hello, siya po ay taga Mandaluyong. I-welcome na nga natin si Neo. Hi, Neo. Hello po. Good afternoon. Yeah. Good afternoon, Neo. Batiin mo muna yung mga kababayan mo dyan. Hello sa mga viewers natin dyan. Welcome sa ating live for today's video. Taray. So, nagda-vlog na ako. So, As a ito po, vlogger. salamat po sa panonood. Sana po magtuloy-tuloy yung suporta niyo dito sa programang ito. So, yun. Neo, ikaw ba may mabigat ding kwento katulad ng Yun ating nga Cupid eh. number 1? Yun nga yung problema. Doon sila Parang may mabigat. naiiyak-iyak ka na kanina. Parang naaalala mo yung ex mo. Kaya nga, kaso nga lang, yung sa kanila mabigat, sa akin naman magaan lang. Gano'ng kagaan? Sige As in, nga. super lightweight lang naman. Lightweight, Oo, taray. pinagpalit lang naman ako. Pinagpalit! Napakagaan yan, ha? Malok Oo, ako super. sa'yo. Ano to? Fresh tong past Ay, hindi relationship na mo? naman. Matagal na. That was 2 years ago. 2 years ago. Yes. So, I believe na kapag move on ka na 100%. 101%. Kasi si Cupid number 1, ramdam ko yung Yun bigat nga eh. at medyo talagang naiiyak siya eh. Parang sabi ko nga, bagay ba ako dito sa eksena na to? Kasi sa kanila, ang lungkot ng mga problema nila. Ikaw parang ang Sa akin- saya mo eh, no? Okay, Masaya ka ba? Okay lang yan. Alam mo, minsan talaga sa buhay, kailangan i-acknowledge Tama. natin ang saya, ang lungkot. Kasi ganyan ang buhay. Parte yan. O, hindi natin ma-appreciate ang ligaya kung walang lungkot. And vice versa, diba? So, Nakaranas din naman tayo ng mga ganyan. Down Oo. part. Pero yun nga lang, kailangan natin mag-move on. Ay, naging na ako, advisor DJ na ako. siya dito, oo. Siya na yung next natin, doktora kami. Charot lang. Uy, pero ikaw ba, Enzo, Neo, ano ba yung hinahanap mo sa isang babae o Ang sa isang partner? Okay. Yun, ang hinahanap ko sa isang babae, sa isang magiging partner ko is, yun, tanggap ako kung ano ako. Ano ka? Ayan, another question. Yun lang. Ano ako? Tao naman. Hindi, yung mga ginagawa ko, tanggap ako, lalo na ngayon. Magulat ako sa'yo kung hindi ka tao, ha? Yun, yung tanggap ako kung anong ginagawa ko. Kasi, Okay. syempre, mahirap. Ano ba yung ginagawa mo? As of now kasi, syempre, meron akong mga, like, character actor. So, Okay. meron akong mga eksenang mga malalala. So, Gaano yun, kalala yan? supportive. Paki-explain. Actually, guys, pwede ba mag-promote?
Ayan ha, Pero yun nga, promote siya agad parang ano lang, parang eksena na, parang eksena na alam mong may SPG, ganun. Oo, may rason na baka magselos Yun, kung sino oo. man yung partner mo na yun. Oo. Then yung time din, wala masyadong time kasi busy din. Yeah. Okay. Ayan, tatanungin natin. Ano ang masasabi ni Aliana sa mga narinig niyang kwento ng ating mga Cupids? Aliana? Mabigat. Mabigat, no? Mabigat. Mabigat? Parang ang bigat ang napagdaanan mo. Ang bigat din nila. Parang bumigat lalo dahil sa kanila. Parang bigat. So ano, pa-exitin na natin to? Tiyara. Pinaalis. Uy, di ganun. Oo, hindi. Lahat tayo may mga mabibigat na pinagdadaanan, no? Nasa ano lang natin yan, kung, nasa atin kung paano natin dadalhin. Yes. And magaling silang magdala. Yes, diba? kayang-kaya. Kayang-kaya. O, laban lang sa buhay, o, diba? So, ikaw ba? Oo. Meron ka na ba ngayon, sa base sa mga naging kwento nila, meron ka ba ngayong parang nafe-feel mong may connection? Huwag mo munang sasabihin kung sino. Sa tingin mo? So far po parang hirap pa sabihin kasi Hirap pa sabihin. Oo. narinig ko pa lang naman yung story nila. Kaya Oo. parang Masyado pang Yes. maaga, sabi ni Aliana. It's too early to say. Yes. At eto naman ngayon namang oras na para magpakitang gilas ang ating mga Cupids kay Aliana sa ating Heart Hunter. Susubukan nilang pakiligin si Aliana sa 5 na to! Ay, ang bongga nun Pinag-isipan talaga. 5 na to! O, diba? Iisip sila ng isang kanta para pakiligin si Aliana. O, ayan kailangan nakatingin sa mata eye to eye. Oo. Kailangan ganun para ramdam na ramdam habang kumakanta sila Cupid. Parang damang-dama. Ready na ba, Neo? Are you ready? Yes po, ready po. Okay, pakinggan Senso nga po natin. yan, sorry. Oo. Alright. Palakpakan natin ang ating Cupid number 1, Enzo. Take it away. Sa iyong ngiti, ako'y nanguhumali. At sa tuwing ikaw ay gagalaw, ang mundo ko'y... Ano ba tawag doon? Tumigil, literal, no? Ikaw naman talaga, Enzo, yung... literal na nag-stop. At yun na nag-stop talaga. Oo. Literal na tumigil, ha? Ginalingan mo yung acting mo dun, ha? Totoo ba yan o talagang nalimutan mo yung lyrics? Tumigil, eh. Oo. Thank you so much, Enzo. Okay, eto naman, Cupid number 2, Neo, take it away. Kakanta ba? Sasayaw? Ikaw, anong gusto mo? Marami kaya talent, eh. Sige, Charot. game. Save your eyes from your tears. Pero iniba ko na yung lyrics. Yun lang tayo. Bakit mo iniiba? Nakalimutan ko. Actually, hindi ako kumakanta talaga eh. Pasensya na po talaga sa boses. Nalilimutan po nila mga kapatid ang mga lyrics. Talagang ganun po talaga kalakas ang impact ni Aliana, ang ating hunter for today. Nalilimutan nila ang lyrics. Okay. Ano naman ang say mo doon sa version nila na iba-iba ang lyrics, ganun? Charot. Anong say mo, Aliana? Ma'am, paras maganda naman yung boses para sa akin. Ang galing. Ang galing kahit na nakakalimutan yung lyrics. Ang galing. Mga 101 sila both sa akin. Wow! Ang galing. Super galing. Ang galing mo din magkunwari, ha? Alam naman namin na hindi talaga magandang boses. Aminado ka rin no? Hindi, alam mo yung mga ganyang klaseng effort na kapag ka alam nilang di sila marunong kumanta pero ginagawa tinatry pa rin nila. nila. Mga laking effort yan. Yes. O, diba? Kaya nga ang galing. Ang galing nyo daw. Effort ba yan yung landingan ng airplane? So, Okay, nako, eto na ha. Mamaya magkakaalamanan tayo. Marami pang mga challenges ang ating mga ipapagawa sa ating mga Cupids para tuluyan talaga na makapili, no, ang ating Heart Hunter for today. Sino kaya? Kayo dyan sa online. Anong say ninyo? Oo, gusto ko marinig ang mga say ninyo dyan dahil marami naman kayong lagi talaga sinasabi. Tulungan natin na makapili ang ating Heart Hunter. O, diba? Yes, we're back! Programang Matchmate pa rin po ang inyong pinapakinggan. Eto na, andito na ulit, Doc Camille. Eto, may mga pa-comment tayo kasi. Oo, sabi nila, eto ha, regarding nga yan sa ating napag-usapan. Ang sabi nga eto, kaya lang naman daw sila naghahanap ng opposite sex ay para hindi na sila i-judge. Anong say mo doon, Doc Camille? Okay.
first and foremost, siguro dapat nating isipin na you're supposed not to be afraid or be ashamed of your sexuality. You have to be you. Kasi kung sasabihin mo na ikinahihiya mo kung ano ka, the more na mas lalo kang ma-judge. Kasi kung sasabihin mo, bisexual ako, kung member ako na LGBT, mas madali yon na matanggap na isang tao kaysa sabihin mo na maguguluhan ka pa. It can create confusion to the point na parang, una, totoo ba na nagmamahal ka o hindi? Remember, when you talk of love, dapat reciprocated to. So, ibig sabihin, kung minahal ka, kung nagmamahal ka, dapat yung taong ginugusto mo, minamahal ka rin. Unlike yung naalala nyo kanina, nung nag-komanta ang G22, di ba sabi nga na one-sided love, it's unrequited love yun eh. So, hindi dapat maging ganon. Dahil kasi pagdating dito sa pagkakataon nito, walang pinipiling gender, walang pinipili na sex. Okay, bakit nagkakaroon ng kaguluhan dyan? Kasi pag sinabi niyong sex, it's the biological na thing. It's either you're a male or female. Pero when we talk of gender, ito na yung sinasabi natin, ano yung gusto mo, yung non-binary ka ba or binary. Pagdating sa ganyan, siguro dun nagkakaroon ng problema, na-judge ka. Pero tandaan natin, iba yung pinag-uusapan. Doon nagkakagulo. Sasabihin, ay, ano kay LGBT ka? O kaya nga, hindi naman po yun yung sex eh. Biological pagdating sa sex. Kaya huwag niyong iintindihin yung mga sinasabi ng ibang tao pagdating sa ganyan. Hindi mo kinakailangang ma-judge ang isang tao just because meron akong gender preferences. Totoo. At saka sa pag-ibig naman, universal naman yan, di ba, Dok? Wala naman yung pinipiling gender kung nagmamahal ka. Dead ba na nga sa mga judger na yan talaga? Totoo. Dead ba na dyan, di ba? As long as alam mo sa sarili mo na wala kang tinatapakang tao, huwag ka matatakot, di ba? Nagmamahal lang ako. Huwag niyong mga inaano to. Totoo yun. At Diba? saka pagdating sa ganyan, hindi mo naman kailangan maging homophobic eh. Ano yung sabihin ng ganun? Meron ibang tao kasi pag nalaman na Bex ka, parang, ay, Iba na yung dating mo. Iba? Hindi. Dahil kasi ang pinupunto dito, di ba kagaya nga ng pag-usapan natin, one of the possibility kung bakit nagkakaroon ng ganitong klaseng pagkakataon na naiiba yung preferences mo is because we're hormones. Wala na tayong magagawa doon. Hindi naman pwede sabihin mo, sige, dagdagan natin. Hindi pwede yun. or vice versa, alang nga itago mo yung sarili mo. Diba? Parang ikaw rin ang mahihirapan nun. Yes. Diba? Dahil iniisip mo yung judgment ng tao. Totoo yun. So, kaya nga nagkakaroon tayo nung, alam mo yung, ito na yung tinatawag na nating psychological condition, yung gender dysphoria. Ang gender dysphoria kasi pag nag-create ng confusion to the point na litong-lito ka kung paano mo ipapahayag yung sarili mo, nagkakaroon ka tuloy ng mental health issues. Oh, yeah. So, yun yung nakakalungkot. Kasi when you talk of gender dysphoria, parang gusto mong i-out yung sarili mo, pero hindi mo kaya. Gusto mong sabihin na ganito ka, pero naguguluhan ka pa. So, the more na pwedeng ang kaakibat ito, depression or even anxiety, or even it can lead yung possibility na nadidepress ka, hindi mo kayang sabihin yung mga pangyari ito, it can lead to possibility na yung sarili mo, saktan mo, or mag-attempt ka ng hindi maganda. Yan ang worst na pwedeng mangyari. Yes. Kaya sa mga kapatid natin dyan, if nakaka-experience ka ng gano'n, might as well, mas i-prioritize mo yung sarili mo, yung mental health mo. So, if you feel like eto talaga ako, then so be it. Ilabas mo kung sino ka, diba? Totoo yan, Ana. Mas maganda talaga yun. Tama. O, tumpak ganon by Doc Camille. Maraming salamat po. Pero eto para naman po sa ating mga match-made game number 2. Ito na ang tinatawag nating exchange of personality. Ayan magpapalit ng personality ang Cupids. Ay, may pagpalit na magaganap. Para naman syempre pakiligin si Aliana. Nako, sino kaya ang gagayahin nila para makuha ang ngiti ni Aliana at makascore sa puso niya. Eto na. Unahin naman natin si Cupid number 2. This time, unahin natin, si Neo. Neo. Okay, tingnan nga natin kung kaya niya. Kasi ito, uma-acting to no? So, may background to sa actingan Tingnan natin kung kaya niya mag-ala Robin Padilla. Let's go.
Ano bang gagawin? Mga ano ba? Mga action ba? Action, kung gusto mong talagang umacting ng pang best actor Okay, dyan. sige. Oo. Okay. Aliana. Bakit? Ibang klase ka talaga. You are like a coffee that makes my heart go boom, boom, boom. Taas niyang kamay ko sa'yo eh. Maging sino ka man. My goodness! Oh! Oh! Ginalingan! Parang nag-practice talaga siya kanina habang nagpa-perform Actually, ang ngayon ko lang nga yan nakita eh. Talaga? Nagulat nga ako eh. Ay, Ganyan pala yung mga... Aktor ka talaga ha. Ginagalingan niya ha. Teka lang naman. Pero ayan. Nako, Enzo, magpapatalo ka ba doon? Siyempre hindi. Oh, sorry, hindi. Oh, bakit? Eto naman, ikaw naman this time ay magpapaka Daniel Padilla. Ay, pamangkin ah. Pamangkin. Oo, di baliktad, ba? ah. Oo, di ba? So, tingnan natin kung kakayanin. Okay, let's do this. Aliana, Bakit? bakit ba kasi mahal kita? Ikaw lang nagpapasaya sa akin. Hindi na kita. Nadala ako ng emosyon ko. Nadala ako masyado ng background music talaga. Ginagalingan kasi ng mga cupids natin. Ay, nako. Anong say mo doon? Ang galing ng mga ano natin, cupids, oh. Ang galing ulit, ang galing. Pero, ang ganda ng pagkaka-deliver ni ano Natatawa ako kay Aliana pag nagsasabi na ang galing. Hindi mo alam kung maliniwan. Alata, pero ang galing ng pagkakadala ni Neo tsaka ni ano. Ang galing. Nagalingan Lalo na yung ka. kay Neo. Ang galing, parang feel niya, parang siya na siya yun. Oo, kung niya. Parang pati boses, balak na no? palitan dun si si Ay, Robin. Grabe, ay, grabe, my Hindi ko God. mapapalitan. Sir Robin, kung nanonood ka po, sana po ha. Sabay ang galing, ang galing. Ang galing. Oo, palakpakan naman natin yung mga cupids natin. O, diba? Ay, nako! I feel like na meron ng somehow, parang may nai-score na itong si Aliana. Aalamin natin yan mamaya kung sino kaya ang mapipili niya. Pero ngayon, may nangingibabaw na ba sa tingin mo, Aliana? Meron na, meron na. Meron na. Oh. Sino eh? My goodness. Wow. Baka mag-react naman talaga to si Cupid number 2, no? Gina G siya. Speaking of Gina G, another kantahan naman tayo. Kasama pa rin ang ating naggagandahan at a very talented na guest for today, ang G22. Kaya naman, stay right there. Huwag ka maglilikot dyan, mga kamakshis. Dyan ka lang, stay ka lang dyan dahil magbabalik kami dito lamang yan sa programang Matchmate. Pero bago yan, eto, may panibagong kanta si Janela. Nako, eto na nga, another hugot song. Nako, for sure, alam na alam nyo to, kantang Sining by Janela. Uy, kasama niya dito si JR. Kaya naman, pakinggan natin. Wow! Welcome back! Nakatutok pa rin po kayo sa programang Matchmate. Siyempre, kasama nyo pa rin. DJ Anna Ramsey. Anna Ramsey. Yes! Nako, eto na nga ang ating third part. At dito na nga tayo magkakaalamanan dahil nandito ang pinakamahirap na challenge para sa ating mga Cupids na sina Neo and Enzo. Ready na ba kayo, Cupids? Ready na? Ready. Ay, bongga. Eto. Paano mo mako-convince si Aliana na ikaw ang piliin niyang makadate? Ayan ha, ano ang gagawin mo kung sakaling magde-date na nga kayo? Ayan, sige, unahin muna natin si Cupid number 1. Okay. I will repeat the question, ladies and gentlemen. Paano mo i-convince si Aliana na ikaw ang piliin niyang makadate? At
kung ikaw ang mapili, ano naman ang gagawin mo kung sakaling magde-date na kayo? Okay. Para po sa akin, ang ano ko po, since same tayo ng ng pinagdaanan sa buhay, alam ko na magkakaunawaan tayo at alam natin sa sarili natin kung ano yung makakasakit na ngayon hindi na natin gagawin sa isa't isa. Tapos if ever naman na mag-date tayong dalawa, ayun, ipapakita ko sa iyo yung true love na hindi mo nakita doon sa taong nanakit din sa iyo. And then, kahit gaano pa tayo katagal, gagawin kong laging bago yung araw-araw na pagsasama natin dalawa. Oh, fast forward na yun, ha? Oo, araw-araw na pagsasama na agad-agad yan, ha? Napaka-advance talaga ng Cupid number 1 natin, oh. Wala nang date, araw-araw na agad. Okay, pero siguro yung common ground nyo doon is yun ngang napagdaanan nyo na parehas kayong nabiktima ng panloloko, ng pang-cheat. So, ayun daw ang sagot ni Enzo. Thank you so much, Cupid number 1. Okay, tanongin naman natin si Neo, ang ating Cupid number 2. Anong say mo dyan? Okay, tayo, kahit hindi man tayo parehas ng pinagdaanan, mas malala yung tingin ko sa akin. Malala? Talaga ba? Pero hindi na natin ibabalik yung past natin. Kasi, nag-move on tayo eh. So, kailangan natin mag-move on. Let's start a new experience, a new beginning. Kasi nga, kahit bad boy man ako sa yung paningin, pero deep inside, it's liver lover. Boy. Oh, sorry, iba pala. Guys, singit pa rin niya. Yun talaga. Yun talaga yung ano niya. Punchline niya Pero doon. hindi. Yun talaga. Kahit ganun man ako sa ibang tao, pero tandaan mo, pag ako yung pinili mo, lahat ibibigay ko sa'yo, lahat gagawin ko para sa'yo, tapos ipagluluto kita ng masasarap na mga pagkain. Pero ang hindi ko na maipapangako sa'yo ay ang magloko ako. Kasi hindi ako nagloloko. Ay, teka naman. Yun lang. Okay. Walang halong script yun. Walang halo. From deep Gusto ko yung inside nag-explain pa si Cupid number 2 talaga. Okay, ano naman say ng ating Heart Hunter, Aliana? May kanya-kanya silang may kanya-kanya silang say talaga. True. No? Iba-iba sila ng parang kayang ibigay para lang mapauo yung isang babae na. May kanya-kanya silang way kung paano nila kukunin yung loob ng babae. And so far, ayun, okay naman ako sa mga nila. Sa mga sagutan nila. sagutan nila, Na-appreciate okay at naman. nagustuhan niya Yes. yan. There you have it. Pero eto na. Oras na para pumili sa Heart Hunter natin. Oras na pumili ang ating Heart Hunter na si Aliana. Ang tanong, sino kaya kina Cupid Neo at Cupid Enzo ang pipiliin mo? Ayan ha. Sino nga ba? For me, siguro yung pipiliin kong Cupid ay si Cupid Enzo po. Enzo! Wow naman! O, diba? Si Enzo Cupid number 1. Congratulations sa'yo! Ayan, ano namang message ni Cupid number 2? Yung message ko lang, sana ingatan mo si Aliana. Huwag mo siyang saktan. Parang, nagpaparaya. Paparaya na siya. Oo. Pero hindi, yun lang. Sana maging masaya kayo, happy kayo. At ako magiging ninong ng kasal nyo kung gusto nyo. Agad-agad, Ay, no? kasal na Fast agad. forward agad to. Pero yun nga, thank you at nandito din ako. At sana maging masaya kayo sa susunod nyong kabanata. Yun. Thank you so much, Neo. At ayan, ano naman kaya ang say, of course, ng ating expert na si Doc? Okay, unang-una siguro pagdating dito dahil kasi si Enzo tsaka si Aliana ang nagkapilian. First and foremost,
siguro dapat yung ma-recognize yung value nyo at saka yung self-worth. Kasi you deserve someone who will appreciate kung sino kayo. Kasi before, pwedeng sabihin na judge kayo. Pero one thing, because of the fact na nandito, nagkakaintindihan kayo, malaking factor yung para sabihin natin kung paano nyo ma-appreciate at mapapagrow yung love nyo. Secondly, pagdating dito, hindi nyo na kailangan mag-beg for love. And remember, you're not supposed to beg for love. Dahil merong tao na katulad dito, nagkaroon talaga ng matchmade. Para sa ganon, hindi nyo kinakailangan na malimos ng pag-ibig. Dahil meron talagang katapat na magmamahal sa inyo. Wow naman! Matchmade talaga! Pero syempre, gusto muna nating mapakinggan ano nga ba ang mensahe naman ni Aliana at of course ni Cupid Enzo sa isa't isa. Anong masasinyo? Enzo? Ako ay nagagalak na ako ang iyong pinili. At dahil dyan, lahat ng sinabi ko sa'yo, lahat yun gagawin ko. Mula sa kaibuturan ng aking puso. Hindi ka iiyak. Mula ngayon hanggang sa dulo ng walang hanggan. Grabe yun ha. Do Camille ha. Ang lalim ha. Aliana ha. Very deep. Sobrang gabi. Oo. Ano say mo doon? So, for me naman, ayun, gaya ng sabi ni Doc, bago yung, sa atin, dapat, we choose ourselves first, di ba? Kasi, paano tayo magmamahal ng iba kung mismo sarili natin, hindi natin mahal? Di ba? Kaya, kung ano man ang magiging dulo nito, edi, go with the flow na lang tayo, no? Let's go for it lang. Go for it. Antaray. Thank you so much. Congratulations. Naku, ako siguro masasabi ko lang talaga na dapat tandaan natin lagi na sa buhay, we only get what we tolerate. And dun sa narinig nating istorya, hindi nila tinolerate yung pagloloko ng mga partners nila. Kaya, ayan, free na sila, 'di ba? At naghahanap ng the one at ng kamatch. O, diba, Doc? Yes, actually, ako ay natutuwa, no, na sana dito si Aliana, hindi na siya gagawa ng mga physical books or ng mga istorya niya about yung mga failures ng kanyang mga love life. This time, ang gawin niyang physical book kasi author siya. Yes. So, ang ganda. So, ang ganda na ngayon, ang kanyang isusulat ay ang journey niya to the love of her life. Ay, ang ganda nun. And speaking of that, Doc, nabanggit mo na nga rin na si Aliana, ang ating heart hunter nga, ay isang writer. Yes po, Certified. I'm a certified author of the Philippines po. Wow. Yes, natatakan po tayo na NBDB. Congratulations sa iyo ha. And balita ko yung mga songs daw na, yung mga books na ginagawa mo or na isusulat mo, ito yung mga naging karelasyon mo. So humanda ka na, Enzo. Yes po, kasi yung mga ginagawa ko po, more on kapag hindi, yung person na yon hindi meant for me. Although yung story ko po actually happy ending naman po. Kasi parang ayoko naman lagyan ng sad ending for my readers, di ba? Parang ang pangit. Baka iba ka naman, iba siya ko na bakit ganyan ginawa mo. Oo, masyadong mapait ang mga end part ng libro mo. Opo, kahit mapait yung naranasan ko sa libro ko, maganda. So iniiba mo yung ending? Yes. Yun yung ending na sana gusto mong mangyari sa'yo. Yes. Nilalagyan ko siya ng fiction po. Ay, ang ganda nun. Pero the rest, true to life. So, ilan na yung libro na nagawa mo talaga? 5 books po. Wow. Yes. At sa 5 books na yon, lahat yon na experience mo na? Actually po yung 2 doon, hindi. Kumbaga, sinulat ko lang yun out of the blue. Akala ko pang 6 na si Enzo. Mag-ready ka na. At lang po talaga yung yung nasulat ko doon. Kasi yung 4th and 5th po, about po yun sa mental health. Okay. Kasi nakaranas ba ako ng anxiety and depression. Because of love din ba yan? Family po. And Family. Ayun. Kaya- Naku, napaka-talented naman ng ating heart hunter. Oo, naku, i-promote mo na rin yan. This is the perfect chance na i-promote mo yan sa mga kapatid natin. Ayun, if gusto nyo po mabasa yung libro ko or mabili, pwede nyo po siyang orderin sa Okyoto Publishing House. Available po siya, Her Death,
Afraid to be Afraid. And yung tatlo po, hindi ko po muna aanin kasi yung isa ongoing pa lang po na ma-publish as a physical book. Thank you po. Congratulations agad-agad na yan. Maraming salamat. Uy, baka meron kayong pahabol na gustong batiin, pasalamatan sa mga cupids natin ha. Enzo, Neo, go ahead. Okay, so ako na. Oo, ikaw na. Hawak mo na yung mic. So sige, guys, salamat po sa pagpanood. Sana po lagi nyo pong supportan tong programang to. Aww. And hopefully, maging successful tong program na to. Kasi actually, madami natutulungan, lalo na especially sa'yo, Doc. Marami ka Galing-galing talaga ni Doc. Thank you. Then, siyempre, si pinakamagandang DJ, Ana Wow, Rams. ang galing mo dun ah. Oo naman. Ang galing ang ano mo dun ah. Segue. Basta yun lang, stop the negativity na lang and be positive always, and thank you so much po. Alright, thank you so much, Neo. Enzo, how about you? Una po, maraming salamat po kay Doc 7 po sa Dentalica, sa aking sponsor po. Ay, At the same time po kay... Ang taray, no, gusto ko yung may pa-sponsor na ha. Nai-segue mo pa yun. Oo. Tsaka po sa aesthetic clinic po. Oh, may aesthetic clinic ka pa. Sa akin, thank you so much po. At sa aking handler po, kay Direk John Novela, maraming salamat po. At lagi po kayong manood sa Abot Kamay na Pangarap. Thank you so much po. Ay, nag-artista yan. Sa kabila yun ah. Ang galing mo ah. Thank you so much po pala kay sa pag-invite po sa akin sa Match Made po. Alright, maraming DJ Ana. salamat ha. Thank you so much and congratulations, Aliana. And talagang ayan na ha, match made talaga. O, diba? Syempre, gusto ko rin pasalamatan ha, ang ating mga minamahal na sponsors. Ang ating episode ngayon ng hapon ay hatid din ng Sulit TV, powered by TV5. Para sa sulit na panonood, mag-Sulit TV na. At bago tayo magtapos, syempre special thanks muna sa ating Miracell Plus from Revobit. Immune system boosting po yan. At syempre ha, nakakaganda na, nakakatulong pa sa kalusugan. Miracell Plus from Revobit. Ayan, for more details, bisitahin lamang po ang kanilang Facebook page na Revobit Manila HQ. Thank you so much. At muli, thank you, Doc. Maraming salamat po sa ating mga Heart Hunter and Cupids. Until next week, magsasama-sama muli tayo. Dito lang yan where you can find the right one. Kayo pa rin ay nakatutok dito sa Radyo 592.3, Radyo 5 at sa 1PH. Nakasama nyo nga ang inyong DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. Lagi tandaan, kwentong match made to happen. Dito lamang yan sa Match Made. I love you so much!